pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mapay nga aga kabarangay. Good morning Eastern Visayas. Welcome haton taramdan. Good morning Eastern Visayas pan Miyerkules nga edisyon Pebrero 11, 2026. Anaton oras impunto alas 8 haaga. At ipen pumida ito na iyo kahampang kapag natin di Master Control Engineer RV Dadios. Pinagito na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Ngan syempre ka bakyang naton na magkalain-lain nga radio station han Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Abugos nga sinirangan na Visayas. Kaupod gihap naton adto na Philippine Information Agency. Ngayon na ito na nakatuka ito na PIA Northern Samar. Ngan DYDC FM maasin Southern Leyte, Visayas State University. Maping aga, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod, Southern Leyte, Dalia Abiera Urit at Will. Good morning, adakan bossing Dindo Alaras. Philippine Information Agency Northern Samar, Ma'am Eileen Diaz. Pinagito na supervision ni Serian Arinto, ito nato na Regional Head na PIA Region 8. RP Calbayog, ASM Jean Navilon, maupay nga aga. Sugad man di Visayas State University DYDC Glody Kayunda, maupay nga aga. Good morning, hanato na mga tigpamati, habugos nga sinarangan na Visayas. Anada na hira mga trabaho yan nga mga oras. Ubdi kami niyo sa kubhin sa kaoras para diri kamo maligbukan anuman ito na mga notisya, mga panhitabo, habugos nga rehiyon na 8.
Panahon anay didihamon na syudad dito na Borongan, medyo nahuraw, pero nagpapabilin may na mga patsara nga pag-uran, nga madalumdum ito na kalangitan, labi na didihamon nga side, Capitol site, Barangay Alang-Alang, syudad dito na Borongan. Epekto gihapon, lagi hapon, nabugos nga Visayas, darahito na shear line. Ngan para masaydan kita, ano ba ito na latest sa iba-ibang lugar din ato na rehiyon? Unahon talaan na ito na Sogod Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod Southern Leyte. Parahan na mga paunang hulagway aton pamatian, Dalia Abiera Urit at Tuwil, maupay nga aga, Miss Dalia. Morning, Eastern Visayas. Dalia. Good morning, Eastern Visayas. Nadabaan Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod. Miss Dalia, good morning. Yes, Ate Pen, Ayan, good morning. good morning. Go ahead. Ayun, nakamute dahil ta kaganina. Anyways, yes, good morning Ate Pen, good morning sa itong mga kaubanan diha sa DYES Borongan. Same with Sir Jean Navilon diha sa RP Calbayog. And from PIA Northern Samar, Ma'am Eileen Diaz. Ma'am, kumusta? Maayo kay na better na ka, Ma'am. And kang Sir Glody, good morning. Yes, sa Ma'am Pen, atong unahon ang update sa itong panahon dinhi sa Southern Leyte. In particular, bag-o pa lang yung Ate Pen, naka-experience o pagtaligsik, pag-uwan. So, amping sa itong mga kaigsuunan. Adunay paglamugdong ang atong kawanangan. So, sa gikaingon pa ni Ate Pen, aduna gihapon ang epekto ni ining shear line mga higala. So, kanunay gyud ta mag-amping, especially that. Sa gikaingon pa sa atong pag-asa nga medyo hinog na gyud ang atong yuta. So, very susceptible, very prone na kaayo for landslide, especially kaning atong mga landslide prone areas. So, mag-amping gyud and always gyud nga manginano sa atong mga authorities. Yes, atong peace and order situation, so far hapsayog malinawon Ate Pen, walay mga dagko nga panghitabo. And kagahapon medyo challenging gyud nga nahitabo diha sa tulay sa Malbago lungsod sa Bontoc, diin adunay mga pipila ka mga tinun-an o mga teachers ang struggle gyud sa pagtabok sa sa kining tulay o tungod lagi kay medyo ni taas ang tubig sa ato nga suba. So pahinumdom nato sa ato nga mga kaigsuunan nga dili na lang gyud mo sungasong, especially kung peligro kaayo ang ato nga lugar, always nga mangayo og tabang sa ato nga mga otoridad. Also, today po nga ipasabot nga kaganinang kadlawon, pasado mga alas 3:09 sa sayong buntag, naka-experience ta og pagtayog dinhi sa Southern Leyte. Ang epicenter nato diha sa Malitbog, hinoon ana sa 1.6 magnitude. Very minimal ra kaayo ang pagtayog, bata to lang ipasabot nga dunay nahitabo nga paglinog kaganina nga pasado alas 3 sa buntag. Yes, sa ato nga update sa ato nga sugang dagitab, sa ato nga Southern Leyte Electric Cooperative. Aduna tay scheduled power interruption as usual. So alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon karong adlaw. Ang mga lugar nga apektado mao ang portion diha sa Himayangan, sa Liluan, dapit na sa substation sa Panian, St. Bernard. Ang hinungdan ni mga higala mao ang pag-alili sa defective nga insulators nga mao'y hinungdan sa intermittent power interruption na nakaapekto sa maong lugar. So gihangyo ang ato nga mga miyembro konsumidores sa ilang kinatibuk-an nga pagsabot sa maong scheduled power interruption. Update sa ato nga tubig. So far, okay man ang ato nga supply sa tubig. And pahinumdom lang po sa ato nga mga otoridad, kini nga ato nga mga deep well nga imnanan, o tungod lagi sa na-experience nga mga pag-uwan. We make sure nga limpyo kini o magduha-duha ta kung
tungod lagi sa kalubog no sa tubig nga dala sa kining mga pag-uwan o mas maayo siguro o ato nga pabukalan no aron luwas gyud sa mga nagkadaiya nga bakterya no magamping gyud ta. Yes, ato nga nahipos nga balita para karong adlaw nga Miyerkules, Pebrero 11, tuig 2026. Mga babaeng magbabalaod, mitambong sa 4L Regional Assembly sa Sugbo. Pre-Valentine sa Fun Run, pasiugdahan sa RHU Hinunangan. O LGU Matalom Leyte, magpahigayon og mass blood donation karong simanaha. Yes, ato nga pagbalik, ato nang ihatod ang kompletong detalya sa mga balita. Sa ngalan sa ato nga station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara Urit. Kauban nato sa Master Control, Kuya Rito Cabales. Mayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so mga salamat, Miss Dalia. Oras nga 7 minutos na nakalabay hala sa 8 haaga. Ato naman kita Northern Samar. Thank you Lord. Okay na hi Ma'am Eileen. Ma'am Eileen, good morning. Kumusta ito na panahon? Ngan iba pa nga mga pauna nga hulagway from PIA Northern Samar. Morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Pen. Morning. Good morning, Ma'am Talia. Good morning, Sir Glody and Sir Jen. Okay, thank you. Naghotel la kadali ay sa kuan. Bawal magkasakit yan Ma'am Eileen. Ang siya nga, ni oo, ay manini kay na high blood man. Okay, and partis amo di panahon na naman pen grabe. Wala gihapon na totoo kan uran although nag-iban-iban na pero padayon ang uran. And in fact, Lunes kan si Martes, waray klase nag-declare si governor mismo sin temporary suspension of classes tungod kay pagproteher gyapon sa mga kabataan pero nakakasusubo for this kamutangan naton sa panahon naton kabataan mag-graduate masters in Shareline. Very good. Mo pailaton mga teachers nga mga magduruto nga nag-o-online. Pero tungod sa diri mo pa nga panahon padayon gihapon ang pag-fluctuate sa kuryente kaya diri gihapon stable ang mga online classes sanglit kairo sa kabataan pero kay para sa eraman gihapon seguridad mao nga nagdedeklarar ang aton mga local governments in suspension of classes labi na kay naibay niya na may bagyo nga ni may na declare and pag-asa bagyo may sudang ang Shareline, grabe ang tubig. Baka. So, some parts of labi na ang mga barangay at sa mga baybayon, talaga taas ang tubig. So, for the safety sa kabataan, sa eskwelahan mismo, ginbabaha. So, amo nga nagdedeklara na itong local government units in mga suspension of classes. Ngan, may itong gihapon ang panahon naman di mauran-uran. Ngan, Norsa Melco, pagdaga kuryente, nag-anunsyo sin NGCP actually nag-announce sin power interruption sa araw ng mga puso. Wow. Nahituman. Sa Sabado, 6 a.m. to 6 p.m. Apektado nga mga bungto, San Roque, Pambuhan, Katubig, Las Navas, Tawang Palapag, Mapanas, Gamay, and Lapinig. So ngadto sa eastern part of Northern Samar, ngadto sa bago Pacific area amuan na mawawaraan kuryente tungod kay Pacific ang bagaw sa North Merot ko pag outing la kuno kamungon ang padagat mo pay na kun mao pay ang panahon kay pag excuse ang kapasok san panahon pasok tungod kay wala kuryente mag kuan la kuno ang love life la kuno pa beach. So amo ito ng kamutangan namon dili sa amon panahon san amon pagdaga kuryente. Para sa second part san amon sa ato na programa adan amon headlines ang pauna nga mga balita libre nga bulong sa ilarom sa niyakap nga programa sa PhilHealth pwede na matagamtaman nga nakauswagan karavan igpapadayon ani ka 39 paghimuon sa bungtos kan Las Navas sa ngaran sa namon regional head Ren Arinto di is Eileen Lazandigas ng Philippine Information Agency Northern Samar. Back to you, Ma'am Pen. Good morning, Eastern Visayas.
Thank you, Ma'am Eileen Diaz. At tuunta naman ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Sa ito na panahon nga na iba pa nga mga notisya. ASM Jean Navilon, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning kasamang Pen. Sugod man dida sa bugos nga staff and management sa DYES Radio Pilipinas Borongan City sa pagpanguna ni Station Manager Ruth Abunda. Dida naman sa sugod Southern Leyte. Hello, maadyong buntag kauban Dahlia. Morning, sir. Sa bugos nga staff and management sa DYSL sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Alaras. Ngan kan Ma'am Eileen Diaz dida sa PIA Katarman. Good morning. Ngan kan Sir Glody dida sa DYDC-FM sa Baybay City sa Visayas State University sa Vizca. Maayong buntag. Dili sa syudad sa Kalbayog, kaupod ko sa control si Engineer Joven Cardenas. Ngan dili sa Kalbayog City mahuyayag yan na maupayanan panahon, pero makulimlim na ang kalangitan. Basta aga waray uran, pero pag urud to, pagkakulok agsob-an uran dito sa Kalbayog City. Labi nakakulop nga lao, nga diin sa gunson ang pag-inuran. Diri pareho sa naglamay ng mga lao nga talagsala ang pag-uran sa amon dito sa Kalbayog. Pero dire-diretso ini perme nga makulimlim ang kalangitan, madampog induro. Sa pagtaga tubig naman, aw sa nga diyan na kita sa peace and order situation, naging mahimyang ang syudad sa Kalbayog sa naglamayng 24 oras. Waray untoward incidents nga nagaytatabo sa naglamayng 24 oras. Sa pagtaga tubig naman, duro-diretso gihapon ang serbisyo sa tubig sa Kalbayog Water. Waray abiso hindi sa FB page and Kalbayog Water Company waray sira di abiso sa water interruption. So dire-diretso ang daloy sa tubig puwera la sa doon mga tagas nga mga lugar nga di rin nakakasagka ang daloy sa tubig dida sa iyong mga gripo. Sa pagtaga-kuryente naman, maupay nga paibaro. May community pantry, makakapalit ang mga membro konsumidor sa mga barato ura-ura nga mga barato ang presyo sa mga pangunang papliton. In celebration sa 52 anyos nga serbisyo sa Samuel Kuuna, ini nagpapadayon pagbalik nito sa mga valued member consumer owners pinagi sa pagbubuhaton nga community pantry second batch ini nga pagbubuhaton yan nga lao sa Samuel Kuuna headquarters sa Barangay Garayman. Kalbayog City nga available ini sa kauna-unahan nga 300 nga himayad nga MCO only. Para la sa kauna-unahan nga 300 first 300 nga mga himayad nga mga MCOs para la ini sa ira. Ini inisyatibo nagtutuyo paghatag sa basic assistance ngadto sa mga MCO samtang nagpropromote sa timely ng responsible payments on election bills o electric bills, Panguna nga parte sa pagmantener sa reliable and high quality service para sa kabugusan nga komunidad. Importante nga pahinundom, open ini nga
pamaligya sa mga barato kaupay nga mga prime commodities sa tanan nga mga member consumer owners, MCOs sa Merco 1. At lang nga MCOs nga nakaka-settle sa nira January 2026 electric billing idas adlaw sa activity ang mga panhimulos ng community pantry bundle. A valid official payment receipt kinanglanan na ipresenta upon claiming. Sa kaso sa multiple accounts paid on the same day, only one community pantry bundle shall be released. So first come first serve basis ini while supplies last tubtub matimod ang baligya sa nga community pantry. Next, sunod nga community pantry, pagbubukato naman sa Gandara Samar. Di na ni-schedule ang papahibaro na sa iyo. Iba pa nga paibarosan sa Milco 1, may notice of scheduled power interruption, yan ang Biyernes. Pebrero 13, tigang alas 8:30 sa kulop nganto o alas 8:30 sa naga nganto alas 3 sa kulop. 8:30 AM nganto sa alas 3 sa kulop. Diin ang mapiktaran nga mga lugar. Barangay Ginbaoyan Norte ug Sur ngan Tapae ngan Wico. Tungod din sa pagliwan sa naruba nga poste. 82 J10 structure sa Ginbaoyan Norte ngan line clearing sa barangay Tapae. Salamat sa niyo pag-intindi sigon sa sining abiso sa Melco 1. Para naman sa mga balita, mga headlines nga i-share niyan sa second 30 minutes net sa Good Morning Eastern Visayas. Adi ang natirok nga headlines ang DYOG Radio Pilipinas Kalbayog News Bureau. Kalbayog ginpakusog ang mga programa para sa mga senior citizens. LGU Gandara ginparigon ang suporta sa Grove CDR project. Solar-powered streetlights gin-turnover sa LGU Kalbayog. Katbalogan City Health Office nagdumara sa libre nga central check ng fluoride application sa Barangay San Vicente. Amado atong mga headlines, mga detalye katukiban niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas, alas 8:20. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat tagiya sa Jean Navilon. At doon naman ang pamatian naton ang paunang impormasyon na DYDC FM ikang Visayas State University, Habaybay City. Glody Kayunda, mo pa nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Damo nga salamat, Ma'am Pen. Mayong buntag, Morning. Eastern Visayas. Mayong buntag, Visayas State University ug mayong buntag Metro Baybay og maupay nga aga hito naton mga suki nga manmarati habugos nga Region 8 sa aton mga ware-ware nga listeners. Of course, diha sa Radyo Pilipinas sugod pinagi kang Ma'am Dalia Urit sa PIA Northern Samar kang Ma'am Eileen Diaz og sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa DYOG FM kang Sir yes, kang sa Radyo Pilipinas DYES sa Borongan kang Ma'am Pen Pumida. Good morning sa tanang nagpaminaw sa bisan asang dapit ingon man sa mga antabay sa atong live pinagi sa atong tagsa-tagsa ka mga Facebook account. Welcome sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mga station manager nga si Dr. Cristina Gabrillo, radio engineer Sean Villa Gonzalo,
Kini si Glory Kayondag, akong kauban si Micaela Gungora, ang maghatod kaninyo sa mga balita, update o serbisyong publiko dinhi sa Baybay City, Leyte karong adlaw. Og update sa panahon, so maulanon nga buntag no ang nasinati karon dinhi sa dakbayan sa Baybay. Ubos sa kasamtangang sa panahon, shareline gyud ang naka-apekto sa Visayas sa Visayas nga nagdala og madag-umon ug maulan nga kahimtangan. Ang temperatura dinhi sa dakbayan sa Baybay naglihok sa 24 o 24 degrees Celsius. So according sa Pag-asa Advisory, nagpagawas ang Pag-asa og thunderstorm advisories o nagpasidaan sa moderate hangtod sa heavy nga mga pagulan nga posibleng makaapekto sa Leyte o Southern Leyte lakip ng Baybay City. So gihangyo ang publiko nga mag-amping ug magmatngon tungod sa posibleng kalit nga pagbaha o flash flood or landslide ilabi na sa mga low-lying ug mga tag-as nga lugar. Og update diri sa pagtaga-kuryente sa dakbayan sa Baybay, base sa kasamtangang impormasyon, walay power interruption diri sa dakbayan sa Baybay. Wala say na sinati nga mga unscheduled nga mga power interruption dinhi sa Baybay City sa kasamtangang panahon. Padayon gihapon ang pagmonitor sa opisina alang sa mga posibleng apektadong lugar tungod sa pag-ulan o kalit nga weather disturbances. Og update sad sa pagtaga-tubig. So base sad sa kasamtangang impormasyon, walay reported nga water service interruption sa Baybay City karon according sa Baybay City Water District. Padayon gihapon ang pagmonitor sa buhatan sa serbisyo sa tubig tungod sa ulan ug posibleng epekto sa operasyon. Sa Kahapsay ug Kalinaw, update mga higala, ang Baybay City Police Station ubos sa pagdumala kang Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idilio misalmot sa launching sa Moral Recovery Program sa Baybay City o sa Baybay Senior High School niadtong Pebrero 10 tuig 2026. Ang programa nagtinguha sa pagpalambo sa moral values, disiplina ug positibong pamatasan sa kabatan-unan. Ang presensya sa kapulisan nagpakita sa ilang padayon nga suporta sa youth empowerment ug lig-on nga partnership sa komunidad. Ug update diri sa universidad sa Visayas State University. So ang Visayas State University padayon sa pagduso sa Salingkusog 2025 aron mapaligon ng espiritu sa sportsmanship ug panagiusa sa tanang estudyante ug mga partisipante. Bisan pa sa moderate hangtod heavy pag-ulan ug thunderstorm advisories, ang administrasyon nagpadayon sa pagmonitor sa kahimtangan sa panahon ug sa safety protocols aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. So gihangyo ang tanan nga magmatngon ug magsunod sa mga patakaran sa event sama sa paggamit sa foldable umbrellas ug tumblers sa tubig ug sa pakigkooperar sa security ug staff. Og congratulations sad sa newly crowned victors of this year's search for Ginoong Malakas and binibining maganda kang Vincent James Malazarte ug Fatima Rose Polinar, both nga gikan sa team. Update diri sa komunidad sa Baybay City ug sa mga unuhan sa balita. Baybay City nagpaligon sa food safety sa mga establishmento sa dakbayan isip pagpangandam sa Evra Meet 2026. O VSU gisustundi ang ang mga dula sa Salingkusog 2025 tungod sa red rainfall warning. At ang mga detalye niining mga balita sa ikaduhang nga bahin ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Back to you, Ma'am Pen. Eastern Visayas. Na mga salamat, Glody Kayunda. Bueno, di naman haaton na syudad hituan na Borongan, madalumdum la kita ito na aton na panahon. Hirot kita nagpapabilin nga share line ito na nakakapauran. Nakakapatarihti haaton ba akakelup masulag aton oran din ni haaton salit nagpagawasin SITREP number 2 adto na PDRRMO so by adto na ira-report sobra 19,000 adto na mga individual nga naapektuhan ito na padayon nga pag-inuoran din ni aton.
ngan darahan kamauran uy na ha paghirot ito nato na mga motorista, ito na mga biyahero makangirirhat nga panahitabo kakilip nga adlaw didaha may Basay Samar kakiliphan aga-aga tulo pa naman adto na mga pasaheros in town nga tikang didihaamon na syudadhan Borongan inawat na kinabuhi. Talaga paghirot kung nagbibiyahe, upat adto na kumpirmado nga patay, tulo adto na mga pasaheros, tulo ini tika nga didihaamon na syudadhan na Borongan, adto na driver naman adto usa. Hirot-hirot, extra careful talaga mga driver mga kinabuhi ini nga ginadadara. Ay napagod sa palang bag-o pa lang pasado teachers board. Grabe nga binulaga ato na kakilip nga balita. Samtang pagtaga lifeline naman, waray naman sked power interruption para yan ang adlaw. Tubig, parihuman gihapon, komunikasyon so far so good. Pagtaga pasi orden dako naman adto na pag-ubos na kriminalidad di Amon probinsya han Enero kung ikukumparaha na Disyembre. Ini na adto na detalye hini nga ato na report. Samtang haluyuhan na kamauuran na kakilip successful adton kanan DTI SBC kon Small Business Corporation Regional Roadshow. Kakilip nga adlaw inigi na pahimulusan hina sobra 50 nga mga gudtiay nga mga negosyante dinhi amon syudad hito na Borongan ngan may daghihapon tikang paano hagawasan na Borongan. Bugos nga Eastern Samar adto province-wide adto hiyaan coverage. Samtang naging successful gihapon adto na selebrasyon hanika 36 nga Civil Registration Month nga gindumara habung tuhan may dolong pinaagi hadton pangungunahan na PSA Eastern Samar. Mao pay nga aga nga naman PSA Sir Ronnie Bahado. Antes natin nilatag ito nato na mga panguna, mga uluhan, mga notisya estihanon. Ato na na-greet ito nato na mga ka-livestream. Maria Jelina Lihion, good morning. Ati Merns Portesa, maupay nga aga nga na Jen Golmatico. Adi na kabarangay adto na Laray Uluhan, adto na mga notisya na likom han DYS News Team para yan ang adlawhan na Miyerkules, Pebrero 11. Krimen ha Eastern Samar nagubusin na 37% han Enero 2026. Eastern Samar Police sa Provincial Office naglatag hinmas sa ginpahugot nga kampanya kontra kriminalidad. Samtang sobra 19,000 nga individual apektado han Shearline habugos nga probinsya han Sinirangan Samar. Ginpakasig naman na Kongreso adto na pakigbisig kontra cancer. Pinaagi inihan na 2.5 bilyones de pesos nga alokasyon sumalay ni na Congressman Libanan. Amini ka barangay adto na mga detalye tigang DYES, RP Sogod, RP Calbayog, PIA Northern Samar ngan DYDZ-FM Visayas State University. Ang detalye hini aton ilalatag second half aton taramdan. Morning Eastern Visayas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern 34 minutos na kabarangay, nakalabay hala sutyo haaga. Nasulod na kita sa second half ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas pa na Miyerkules sa February 11, 2026. Oras na para naman ilatag ato na mga detalye na mga nalikom nga notisya. Una aton RP Sogod, masunod aton PIA Northern Samar, RP Calbayog nga na DYDC-FM na Visayas State University. Maupay nga aga, Miss Dalia Urit at Twill. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Yes, Ate Pen, good morning. Pagbalik, ning puntuha to ng ihatod ang mga pipila ka mga balita nga nahipo sa Radyo Pilipinas Sogod. Para sa tong nagunang balita, pre-Valentine's Fun Run, pasiugdahan sa RHU Hinunangan. Para sa report, niya si Aljon Malot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Aljon. Magpahigayon og pre-Valentine's Fun Run ang lokal nga panggamhanan sa Hinunangan, Southern Leyte. Kini pasiugdahan sa Rural Health Unit subay sa pagsaulog sa Philippine Heart Month ug Oral Health Month. Nasairan nga himuon ang naasing nga kalihukan karong Pebrero 13 subay sa temang Bringing Heart Care Closer to Every Filipino. Gitaho sa RHU nga libreng blood sugar testing ang himuon human sa Fun Run. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Dakuan kalipay nga gin-anunsyo nga ginpadayaw sa namumuno sa PhilHealth Provincial Office Northern Samar ang maupay nga sumat kung din ang kada rehistrado sa yakap nga programa sa PhilHealth pwede na makatagamtam sa libre nga PhilHealth gamot. Nasugad si Ms. Joanna Manalili, ang PhilHealth Provincial Health Insurance Officer, na samtang nagtitikaiha ang PhilHealth kung diin magsisilibra sila sa ika-31 katuig sa Pebrero 14, nagtikadamo man liwat ang programa ng serbisyo nga ira na hipapahamtang sa katawhan nga nang pinakamaupayan na ang libre nga bulong kung diin ang kadatag sa nga miyembro sa PhilHealth nga rehistrado sa yakap nga programa makakatagamtam na sin makantidad 20,000 nga bulong para sin sayo katuig. Iyagin pahamtang ang 24 nga RHU sa Northern Samar
accredited na sa yakap nga programa nga ka-receive ngon pwede na makaresita ang doktor nga ini nga bulong pwede na makuha sa accredited nga gamot pharmacy sa PhilHealth. Yan na sugad niya kung niyaon walo nga parmasya ang pwede makuha ang bulong. Apin na sila ang parmasya sa Northern Samar Provincial Hospital nga niratatalinguhaon nga anya tanan nga bungto magkayaon sin accredited nga parmasya para mas madali ang pagkabot sini nga mga bulong. Nasugadot siya nga yaon 75 nga lista sin bulong ang pwede matagamtaman depende sa panginginahanglan pero yagin tagan doon nga ang makaka-avail sini nga programa adto nakarehistro sa yakap nan pwede mo makuha ang bulong bisan di niya accredited gamot pharmacy sa probinsya o bisan di niya dapit sa Pilipinas. Pahayag ni Manalili nga isa ika-31 anyo sa PhilHealth, ini ang pinaka-proud moment bilang kaparte sa programa sa buhatan nga napatuman ng paghatag bulong nga libre. Iya panawagan sa nga taniya nga i-avail ang libre nga medisina nga serbisyo nga ginhatag sa gobyerno. Ang gobyerno inaniguro nga may hatagan para sa katawhan nga taga naton importansya ang aton lawas. Igdagamtam anya ka program, libre nga pagkonsulta, pagpaimod sa doktor, nga nigmantiner ang maupay nga panlawas. Back to you, Ma'am Pen. Mga salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Calbayog City, labi ginpakusog ang mga programa para sa mga senior citizens sa detalye. This is Armain Perito Balbas. Radyo Pilipinas Report. Gintirok sa City Social Welfare and Development Office, kasugbong ang Office of the Senior Citizens Association, ang mga leader sa senior citizens sa Calbayog City para sa General Assembly sa Senior Citizen Welfare Program. Katuyuanan san katitirok nga iglaygay ang mga update ug kalampusan san mga programa nga ginporma para sa kamutangan san mga senior citizens. Ginlaygay sa asembleya ang mga report sa padayon nga pagpatuman san mga serbisyo pansosyudad lakip ang Calbayog City Local Social Pension Program nga nakahatag na san bulig sa masobra 11,700 nga senior citizens kutob tuig 2025. Ginatenderan ang aktibidad sa mga chapter president tikang sa iba-iba nga barangay o Federation of Senior Citizens of Calbayog Incorporated nga nasalamin sa pagkaurusa sa sektor sa pagduso sa katungod, benepisyo ug dignidad sa mga senior citizens. Sa kabugusan, ginparigon sa asembleya ang padayon nga advokasya sa syudad nga siguraduhon nga may bastante nga suporta, pagkilala ug malasakit para sa mga senior citizens sa Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, Charm. Good morning, Eastern Visayas. Glody? Good morning. O alang sa mga balitang nakalap din sa Dakbayan sa Baybay. Baybay City nagpaligon sa food safety sa mga establishmento sa Dakbayan isip pagpangandam sa Evra Meet 2026. Alang sa mga detalye atong makauban si Micaela Gongora. Sa Baybay City, alang sa umaabot nga Eastern Visayas Regional Athletic Association kon Evra Meet 2026. Usa sa mga preparasyon sa lokal nga kagamhanan mo ang pagpaligon sa food safety sa mga establishmento sa syudad. Natong Pebrero 10 ng kasamtang tuig, kipahigay ng usa ka food handlers class alang sa mga empleyado sa mga kananan sa Baybay Boardwalk o Baybay Boulevard. Isip kabahin sa komprehensibong pagpangandam sa dakbayan sa pag-abi-abi sa daghang bisita, atleta o delegasyon nga moapil sa regional sports event. Sumala sa mga tigpasiugda sa kalihukan, gilauman nga musaka pa pagmaayo ang ihap sa mga customers sa mga kananan sa syudad sa panahon sa Evraa. Tungod ini, gikinahanglan nga masiguro nga ang matag pagkaon nga ihatag sa publiko, luwas, limpyo o gustong giprepara aron malikayan ang mga insidente sa foodborne illnesses. Ang maong training gipasiugdahan sa Baybay City Health Office kon CHO sa Baybay City Health Office Sanitation Office sa pakigtambayayong sa Visayas State University Faculty of Food Technology o sa City Agriculture Office.
Gisgutan sa mga resource persons ang husto nga pag-andam sa pagkaon, personal hygiene, sanitation standards ug ang kahinungdanon sa disiplina sa pagdumala sa pagkaon. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Anatong oras sa 41 minutos na nakalabay halas 8 aga, krimen ha Eastern Samar nagubusin 37% han Enero 2026. Eastern Samar Police Provincial Office naglatag hinmas ginpahagot nga kampanya kontra kriminalidad. Adi natin report. Radyo Pilipinas Report. Iginpresentar ni Police Colonel Ernesto Macasil, Provincial Director han Eastern Samar Police Provincial Office ESPPO, ang kahimtangan han kamurayawan ngan estabilidad han probinsya durante han first quarter joint PPOC padak ngan PTF LCAC meeting nga pinangunahan ni Governor Ralph Vincent Evardoni Pebrero 6 ha PGO Conference Hall. Sumalhan iya report, ginsabi ni PD Macasil nga nag-ubusin 30% nga insidente o 37.04% ang total crime incidents tikang han 81 hangtod Disyembre 2025 ngadto 51 han Enero 2026. Hawalo nga focus crimes nagpakita hin pag-ubus an robbery, physical injury, theft ngan carnapping. An index crimes nag-ubus in 37.50% samtang an non-index crimes may dapag-ubus sa pipira nga kategorya. Ang public safety indicator nag-ubus in 71.43% kumparahan Disyembre. Lakip hini ang pagminos ang reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property. Naging epektibo gihapon ang kapulisan ha crime clearance ngan solution efficiency. Naabutan 100% nga crime clearance efficiency han Disyembre ngan 94.87% han Enero, samtang ang crime solution efficiency na hipatik ha 76.92 tubtub 79.49%. Ha anti-illegal drugs campaign unum nga operasyon ang ginbuhat ha suludhan duha ka bulan nga nagresulta ha 7 nga aresto han Enero. Bisan pa hini nag-ubusan na kumpiskar nga shabu tikang 42.43 grams ngadto 2.07 grams. Ha anti-illegal gambling 8 nga operasyon ang ginbuhat han Enero nga nagresulta ha 24 nga naaresto ngan 4,815 pesos nga kantidad han kwarta ngan paraphernalia ang nakumpiskar. Ha kampanya kontra loose firearms nag-ubus ang operasyon nga nakumpiskar nga armas han Enero. Ha anti-illegal logging 5 nga operasyon ang ginbuhat nga nagresulta ha 7 nga naaresto nga 262 board feet nga kahoy ang nakumpiskar. Ha anti-illegal fishing 11 nga operasyon ang ginbuhat nga may da 35 nga naresto nga 356,680 pesos nga balor han fishing paraphernalia na kumpiskar. Hauplan bantay kalsada tikang Disyembre 23, 2025 tubtub Pebrero 2, 2026 padayon ang monitoring han vehicular accident sa iba-iba nga bungto, human error, reckless driving ang diri maupay nga kondisyon han kalsada ang nangunguna nga hinungdan han aksidente nga kadam-an motorsiklo ang nahidadabi. Sumalakan Provincial Director Macasil nagpapabilin nga mamurayaw ngan manageable and peace and order situation ha Eastern Samar tungod han ginpapatuman nga mga programa sugad han kaugo program. Bisan pa man ginaako nga padayon nga ayat ang economic crimes sugad han fraud ngan theft nga may kalabutan ha kapobrihan ngan kawaray trabaho. Para ha way forward, pakukusgun pa ang anti-criminality campaign, dayon nga pagsalawad kaso kontra mga suspetsado, pagparigon han relasyon ha komunidad, pagpauswag han intelligence gathering, padayon nga koordinasyon ha korte nga iba pa ang ahensya, ngan strikto nga implementasyon han helmet law, nga iba pa nga traffic laws. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Sa lugang panato nga balita, mga babaeng magpabalaod mitambong sa 4L Regional Assembly sa Dakbayan sa Sugbo. Ani ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Nagkahiusa mga babaeng nga magbabalaod sa Southern Leyte alang sa Local Lady Legislators League o 4L Regional Assembly and Elections nga gipahigayon sa Bay Hotel, Cebu City, isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa pagpaligon sa papel sa kababayin-an sa lokal nga panggobyerno.
Miapil sa kalihukan ang babaeng vice mayors, mga miyembro sa sangguniang panglungsod o sangguniang bayan sa probinsya sa Southern Leyte, diin ilang gitambungan ang nagkalain-laing lecture o regional elections nga nagtumong sa pagpalambo sa liderato sa kababayenan ug sa pagpaligon sa gender-responsive local governance. Lakip sa mga mitambong si Southern Leyte Vice Governor Rosa Emilia Mercado, uban ang mga konsihal nga sila si Jigjig Baler Acacio, Margarita Bantug, Vice Mayor Effie Abiera sa Bandal, ug uban pang babayang lokal nga leaders gikan sa Maasin City ug lain-laing lungsod sa probinsya. Palita gikan sa provincial government sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiera Urit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Atong oras sa alas 8:47 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Sa Uswagan Caravan, ipapadayon ang ika-39 paghimuon sa Bungtusan Las Navas. Padayon naging bubuhat sa Uswagan Caravan naging papangunahan sa gobyerno probinsyal sa Norte San Samar nganan primero yan ang atuig in paghimuon sa Pebrero 13, Biyernes nga adlaw sa Bungtusan Las Navas. Upat nga barangay ang gintutumuyo nga maserbisyohan nga mao ang Barangay Rojas, San Andres, Gigintangan, Bugay nga may kabug-usan nga 690 nga pamilya. Didaasan preparatory meeting pangkadurdilaing nga ahensya sa gobyerno lokal nga nasyonal ang nagkumpirmar nga masuporta pinaagi sin pagpahamtang sa tagsa-tagsa nga serbisyo kaapi ang mga pribado nga sektor nga mga negosyante. Nagpahayag sin pasasalamat si Mayor John Filbertan sa Bungtusan Las Navas sa pagpilian sa iya bungto partikularmente sa upat nga barangay kumo maging resipyente sa programa sa Kauswagan Caravan. Subay sa mga naglabay nga mga Kauswagan Caravan, damuan na tatagamtaman nga probisyon sa benepisyaryo. Diri la pagkaon ng food packs, kundi ang serbisyo panlawas, pangabuhian, kasalagdunan, kung paunan ho magtakadamtam sa magkadurilain nga serbisyo sa gobyerno, sugad sa pag-ibig, land bank, pagrehisto sa paglihakuha lisensya sa LTO, taga-asistensya sa iklip nga programa na nahatag liwat sa mga itaranom, ida sa taga-umhanan, pangisdaan yan iba pa. Nagpahinumdum si Ms. Jen Darish, ang Provincial Social Welfare and Development Officer, nga nagdudubara sa programa sa nga tanan nga maghahatag serbisyo, maatender nga ilabi na adton benepisyaryo, mahitungod sa tama nga koordinasyon, tikang sa transportasyon, tugtog sa pagtapos sa aktibidad para sa hapsay, matalunoy, maupay nga may seguridad nga pagpatuman sa nasabi nga Kauswagan Caravan. Back to you, Ma'am Pen. Damang salamat, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. LGU Gandara ginparigon ang suporta sa Gov CDR project sa detalye din report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas report. Ginpangunahan ni Mayor Warren Aguilar ang pagkarawat sa gobyerno lokal sa Gandara sa mga opisyal ngan kabulig sa Governance for Climate and Disaster Resilience o GovCDR sa usa nga courtesy call ngan meeting kakulop nga gindumara sa Sangguniang Bayan Session Hall. Kaupod ni Mayor Aguilar, sira Vice Mayor Elias Delector, ngan mga miyembro sa Sangguniang Bayan sa pagkatitirok nga nakatutok sa paghisgot sa mga pagkayana nga baruhaton sa proyekto. Iginlaygay sa GovCDR team an update sa consequence scoring, risk ranking, ngan adaptation options workshop para sa Gandara River Sub-Watershed nga tudlokon ang mga peligro ngan magbutang sa mga husto nga pitad kontra sa epekto sa climate change ngan mga kalamidad. Nagpahayag naman sa pasasalamat ang mga opisyal sa proyekto sa padayon nga suporta ngan pamuno sa LGU Gandara sa pagparigon sa climate ngan disaster resilience sa nasud. Otro naman nga ginpabugatan sa LGU Gandara ang irasaad nga pakusgon ang mga pakigsumpayan nga nagtutukod sa sustainable development, climate action ngan kaandaman sa kalamidad para sa kaupayan sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balitang nakalap din sa dakbayan sa baybay, VSU gisuspindi ang mga dula sa Salingkusog 2025 tungod sa red rainfall warning.
Alang sa detalye ani ang akong report. Malampusong giablihan sa Visayas State University kun VSU ang Salingkusog 2025, ang pinakadakong intramural sports festival sa universidad, uban ang nagkahiusang partisipasyon sa mga atleta, opisyales ug suporta gikan sa komunidad sa VSU. Apan usa ka adlaw human sa opisyal nga pag-abli sa kalihukan, temporaryong gisuspende ang tanang mga dula ilalom sa Salingkusog 2025 tungod sa red rainfall warning nga gipagawa sa DOST Pag-asa sa tibuok probinsya sa Leyte. Ang maong desisyon gihimo aron masiguro ang kaluwasan sa tanang miyembro sa komunidad sa universidad taliwala sa padayon ug kusog nga pag-ulan. Sumala sa advisory sa universidad, tugutan nga mahuman ang mga nagpadayong duwa. Apan walay bag-ong duwa nga sugdan hangtod nga moubos ang rainfall warning ngadto sa orange o yellow. Human sa pipila ka oras nga suspensyon, alas 6 gabi kagahapong adlaw, gibakwi ang maong desisyon tungod sa pag-ayo sa kahimtang sa panahon. Sumala sa pahibalo sa DOST Pag-asa alas 5 sa hapon sa maong adlaw, ang Baybay City na ilalom na sa orange heavy rainfall warning. Gidasig sa administrasyon sa VSU ang tanang Vescans nga unahon ang kaluwasan, magpabiling mabinantayon ug hugot nga mosunod sa tanang gikinahanglan nga precautionary measures. Gidasig usab ang komunidad nga kanunay magmonitor sa opisyal nga mga weather update ug mga abiso nga ipagawas pinaagi sa opisyal nga mga channel sa Visayas State University. Ang maong abiso gipagawa subay sa Office of the President Memorandum Circular Number 48 Series of 2026 may tungod sa implementasyon sa Salingkusog 2025 Emergency Preparedness, Security ug Crowd Marshals Plan alang sa VSU Intramural Games 2025. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. May dadal kita 7 minutos nala antes alas 9 aga. Samtang ang Kongreso ginpakisig ang pakigbisog kontra cancer. Pinaagihan 2.5 billion pesos ng alokasyon sumala na Congressman Libanan. Ang detalye ato na pamatian na report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Nag-alokar ang Kongreso hindugang nga 2.5 billion pesos nga pundo para pagtugenghan cancer ngan pag-ataman han mga pasyente. Iniinagod mas mapakasug pa ang batunhan nasod kontra hini nga sakit nga napatay hinharos usa ka gatos nga Pilipino kada adlaw, siring ni House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Sumalak ang Congressman Libanan hailarom han 2026 General Appropriations Act, nag-alokar ang Kongreso in 1.5 billion pesos para cancer Assistance Fund kon CEF, ngan 1 billion pesos naman para Cancer Control Program kon CCP. Ang CEF ngan CCP ang magsiserbi nga tulayan kinabuhi para han mga pasyente nga nakikipagrungot para mabuhi. Ini nga bago nga pundo ay nagpapasabot hin mas alaw nga pagdetect, mas madagmit nga pagtambal ngan mas maupay nga pag-ataman labi na para han mga pasyente nga waray kahiwadnan siring ni Libanan. Bisan kuno sa nga abogado, hilibanan in may ada gihapon degree medical technology. Hiyaliwat ang nag-undong balaod nun kamera para pag-establisar ang centralized patient record system agud mapauswag ang serbisyo panlawas sa nasod. Gintitigam na niya nga Pebrero han nasod ang National Cancer Awareness Month. Ang CEF inagahatag indirekta nga financial nga bulig para ha cancer screening, diagnosis, pagtambal ngan mga laboratory services para ha mga pasyente, survivors ngan han mga aada ha peligro nga magkamay-ada hini nga sakit. Ini nga pundo in makukuha pinaagyan mga hospital nga gindudumaran Department of Health ngan mga pampubliko nga cancer center sa bugos nga nasod. Wara Pilipino nga dapat umatra sa pagpatambal tungod kakulang hin kwarta. Ang CEF in magsisiguro nga may ada makukuha nga bulig ha oras sin panginahanglan dugang ni Libanan. Haluyo nga bahin ang CCP ay nakatutok ha pagpugeng kon prevention ngan hirayo nga pag-ataman lakip na ang pagpalitin mga tambal, supportive therapy ngan palliative services. Gintagan hindoon ha Department of Health ang mga prioridad nga klasihin cancer, sugad and breast cancer, lung cancer ngan liver cancer, cancer ha mga kabataan, gynecology cancer liwat ha ulo, haliog, colorectal, prostate, kidney ngan bladder cancer. Sumalahan Philippine Statistics Authority, ang cancer inagpapadayon nga ikaduha nga nangunguna nga hinungdanan kamatayon han nasod nga may ada average nga 96 nga kamatayon kada adlaw ngan 184 nga kaso nga nadadiagnose ha kada 100,000 nga populasyon.
Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, para sa ato nga katapusan nga balita, duga nga negosyante sa nahawan, gipaubos sa Food Handlers Seminar. Para sa report, kaniya si Miss Ria Mikate. Radyo Pilipinas, report. Gipailam sa Special Food Handlers Refreshers Seminar ang duga mga negosyante sa lungsod sa Nawan Southern Leyte nitong Lunes, Pebrero 9. Matod kang Rural Health Unit and Family Planning Center Sanitation Inspector Randy Mikati, na sa 20 ka individual ang mitambong partikular na ang mga negosyante nga wala nakasalmot sa susamang kalihukan ni atong Disyembre. Tumong sa mga kalihukan nga mapasabot pagbalik o ma-update ang mga manindahay bahin sa mga kinahanglang impormasyon aron masiguro nga kanunay limpyo ug luwas ang mapagkaunubang palaltunon nga ibaligya. Dugang niya na gituki-usab ang kabahin sa kayuhan sa pagbaton og kalimpyo sa lawas ug kahibalo sa paghatag pasiuna nga medical nga atensyon sa panahon sa emerhensya. Matod kang Mikati, gikinahanglan nga ipaubos sa mga seminar ang mga negosyante aron matagan og health certificate ug sanitary permit alang sa pagpadayon sa operasyon sa tagsa-tagsa ka negosyo. Balita gikan sa lungsod sa Nahawan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Miss Ria Mikate. Itong oras, 3 minutos sa dili pa mag alas 9 sa buntag. Bueno, temporaryo kami nga manamilit. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanato karong buntaga. Daghang salamat pod sa atong kauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales, ug mga nagkontribuer sa ilang balita, Miss Ria Mikate, Sir Aljon Malot ug Sir Jevic Apiz. Once again, sa ngalan sa atong station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara Urit. Daghang salamat sa atong nakauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales, ug atong intern from SLSU. Mayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngan sa akon panamilit, sa ngaran sa namon Regional Head Rian Arinto, ini sa Eileen Lazondia sa Philippine Information Agency Northern Samar, nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngaran naman sa nakaupod sa control si Engineer Juven Cardenas. Ini ang iyo surugon sa kahanginan, Jean Navilon, nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ug mao kato ang partisipasyon sa DYDC FM 104.7 sa ngalan sa mga station manager nga si Dr. Cristina Gabrielio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini siguro di kayong daw akong kauban si Micaela Gongora, alang ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas hangtod sa sunod nga higayon sa parehong nga oras ug istasyon. Alright, so mga salamat, Glody Kayunda. Good morning, mga salamat Miss Dalia, Ma'am Eileen Diaz, nga na ASM Jean Navilon, o hangaran hiton na bugos nga puwersan stasyon DYES. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat kami ngayon nga dito na ito na mga ka-live stream ha. Merly Hicomo, Maria Jelina Lihion, Franz Navarrete Probe nga na Jen Golmatico, Ate Mern sa Portesa. Nga na nato na naging kasalagabay, di din naman ha Master Control. Engineer RV Dadios, nato na news contributor yan Miss Daisy Belizar. Inihi Ate Pen Pumida, naging imbitar kami ang bugos nga puwersahan na PCO, nato na kabakyang from PIA nga DYDC FM para buwas nga adlaw. Di nila ato na taramdan, good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.